Ayun, what's up? Meron lang ako sa inyong gustong i-share. Kasi kahapon, pinatawag kami sa barangay. Yes, pinatawag kami sa barangay. At meron akong naramdamang mali kahapon nung pinatawag kami. Pinapunta lahat ng mga ambulant vendor para makapag-meeting. Alam mo yung pakiramdam na kinakabahan ka. Kasi, alam mo yung alam mo yung pag may ganong patawag, medyo delikado para sa mga vendor yan. Kasi iniisip mo baka ito na yung dahilan para mapaalis ka kung saan ka nakapwesto. Meron naman ding iniisip mo iniisip natin na baka ito na yung pagkakataon na maging maayos ang lahat kasi 'di ba? May pagkakataon na hindi okay Hindi okay sa kapwa mo vendor, hindi okay dun sa napili mong pwesto. So ay marami kang maiisip kapag ka nandun ka na sa sa pagpupulong na yon. Pagdating ko doon, kumpleto ang lahat. Ang dami namin, siguro almost nasa 100 vendors kami, ambulant vendor. May mga vendor na napakatagal na nagtitinda, may mga bagong salta, may mga tahimik lang na nag-oobserba. Napansin ko, ang daming nag-oobserba lang, nakikiramdam. Syempre kasama na ako doon. Tahimik lang ako doon sa isang gilid. Nakikinig lang din ako. Tapos ang sabi ng barangay, ito na nga, gagawa na raw sila ng sistema. Sistema na makakatulong sa lahat na kahit sa mismong barangay makakatulong din para maging maayos yung pwesto ng bawat ambulant vendor, para maging disiplinado ang mga vendor, tsaka syempre para wala nang gulo sa pagitan ng mga vendor. Napag-usapan doon sa pagpupulong na yon na magtatalaga sila ng isang presidente. Magkakaroon ng ayos. Sa totoo lang, nung una tuwa ako. Bakit? Sabi ko sa sarili ko, okay ba to? Okay to Parang magiging maayos na. Pero habang tumatagal na yung meeting, may isang linya na tumatak sa isip ko. Linyahan ng barangay official. Sabi nila, na masakit sa akin, naririndi yung tenga ko Yung sabi nila na priority ang mga kabarangay nila. So syempre parang narindi ako, nainis ako. Sa ano ko lang to priority ang kabarangay nila. Doon ako napaisip. Kasi simple lang pakinggan Pero pag inintindi mo, may lalim, nakakairita. Kasi sa parehong meeting na yon, sinabi nila na kaming mga hindi kabarangay, pwede pa rin magtinda. Okay? Pwede pa rin magtinda. So parang ang dating, may sistema, pero may mas angat. At doon nagsimula yung tanong ko na, kung may problema sa future, kung may reklamo, kung may mag-away dahil sa pwesto, sino ang kakampihan? 'Di ba? Sino? Tahimik lang ako nung una, pero sa isip ko, pantay ba talaga to? Pantay ba talaga yung ginawa nilang treatment sa lahat? Kasi ito real talk lang Real talk lang to. Hindi ko sinasabing mali yung barangay. Actually maganda yung plano ng barangay Maganda yung intensyon ng barangay. Gusto nila ng kaayusan, gusto nila ng disiplina. Pero minsan hindi sapat yung magandang plano. Kailangan patas din, 'di ba? Hindi sapat yung maganda lang na plano. Kailangan patas din. Kasi kahit gaano kaganda ang sistema, kung may bias din naman, kung may bias do sa pamamalakad nila, nagkakaroon din ng problema. Kaya kung vendor ka, tandaan mo to. Pag narinig mo yung priority ang kabarangay, hindi nga ibig sabihin bawal ka. Pero ibig sabihin, mas mababa yung potential ng protection mo. Mas mababa. Yung red flag na nakita ko pa, parang magulo. Yung salitang, pwede muna kayo. Tanda ko na nabanggit ng barangay official yun na pwede muna kayo. So parang muna. Tataka ako. Mukhang mabait pakinggan kasi syempre kami mga salta. Parang bait pakinggan. Pero sa totoo lang, parang temporary lang, 'di ba? Temporary yan Temporary yan. Kaya ako may mga nagawa akong may nalika sa utak ko na mga tip, practical tip na gusto ko rin i-share sa inyo nung
panahon na pinakikinggan ko sila. Nung araw na yun, habang pinakikinggan ko sila, may nabuo ng tip sa utak ko. So ito yung yung tip na yun, at kung nasa ganitong sitwasyon ka, pwede mo itong gawin. Unang-una, kilalanin natin muna yung sistemang binuo nila. Kilalanin natin kagad yung sistema nila. Pangalawa, kilalanin mo kung sino yung may power. Pangatlo, kung bago ka pa lang sa pagtitinda at may ordinansang binuo ang barangay, ang tip ko sa'yo, wag ka agad mag-invest ng malaki sa bubuoy mong negosyo. At higit sa lahat, mag-observe ka muna bago kumilos. Kasi alam mo, hindi problema kung taga saan ka. Ang problema, patas ba talaga ang trato sa'yo? Kasi sa kalsada, pare-pareho lang naman tayo naghahanap buhay. Walang kabarangay, walang dayo, pagdating sa gutom. So hanggang dito na lang. Pa-share ko lang, ready sa next vlog ko. Ito yung kasama dito sa pagpapatawag ng barangay, ano yung mga naisip ko, tutuloy ko to.